Hamo diyang grabe. Nata nagkaparantay. Naiko, wala na barang sa tanam. No, boss. Ya, di. Talagang di so grabe. Sa paanan ng Bulkang Mayon, dugot pawis ang puhunan ng maraming magsasaka ng Barangay Anuling Kamalig. Ang mga pananim nila na malapit na sanang anihin sa isang iglap, naging abo dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Nangamatay rin ang ilan nilang alagang hayop. Napaiyak na lang ako kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na. Kasi siguro ang mahirap sa amin yung diyan lang kami umaasa. Tapos siyempre may mga nag-aaral kaming anak na mahirap siguro sa isang tulad namin na diyan lang kumukuha ng kabuhayan. Hindi pa raw nila lubos maisip kung paano muling makakabangon ngayong hindi man lang sila makalapit sa taniman nila. Siyempre, parang wala nang pag-asa. Mahirap nang makabalik. Parang delikado na pati buhay ng mga dyan. Takot na ang nararamdaman namin kasi tingnan mo, sobrang lapit na ng taniman namin dyan. Saan kami magsisimula? Ayun ang problema namin. Ang mga taniman nila nasa 6-kilometer danger zone ng bulkan kung saan bawal pumasok. May ilang magsasaka naman na pilit isinasalba ang mga tanim para sana maibenta ang mga ito. Kailangan namin ulan para maugasan to, pero mahirap siguro eh. Sigurado, lugi na kami dito eh. Sa Ginubatan, Albay, nangangamba na ang mga residente sa kalusugan nila, kaya todo linis sila sa naiwang abo. May sakit nga ako. Nahirapan ako para kuha ng tubig. Lagi naman ganito, siyempre nakasanayan na namin, pero ngayon nahirap na ako kasi matanda na ako. Nahirapan na ako. Hindi gaya noon, malakas pa ako. Siyempre, takot naman kami. Mga bata, magsakit naman. Pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DOH at DSWD ang kalagayan ng mga residente. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. The first concern, of course, was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Ayon sa mga otoridad, halos 200,000 residente sa 130 barangay sa Albay ang apektado. Ilan sa kanila ang inilikas noong Enero pa nang isailalim sa Alert Level 3 ang bulkan. Meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganon din yung mga karating na mga probinsya nagpadala na rin. Pinag-aaralan pa rin kung dapat palawigin ang danger zone ng Mayon o itaas ang alert level nito. Paulit-ulit yung paalala ng mga otoridad na bawal pong magtanim o gumawa ng any tourism activities at magkwari sa loob po ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano. Tanimalada, urat yan eh.